Ano daw yung reaction ni Kitty nung first time nilang magkita ni Baby Chino? I love you, baby Chino. Hi, ate! I miss you! Pagpasok ni Kitty sa room, minake sure namin na siya muna yung ginreet namin. Sinabi ko muna kung gaano ko siya na-miss, tapos nag-cuddle-cuddle muna kami bago namin pinakita si Baby Chino. It's your brother. Jesus. Nag-prepare din pala kami ng dalawang gift, isang from Kitty to Chino and from Chino kunwari to Ate Kitty. This is from Baby Chino. Thank you. Wanna see Baby Chino's gift for you? Yeah? Oh, wow. Is it? Favorite. Yeah, open it. You love it? Minake sure din pala namin na pagpasok niya, hindi ko hawak si Baby Chino as in nandun lang siya sa may side, sa may bassinet niya. Ito yung mga ways na na-research namin para maiwasan na magselo si ate sa bagong baby. Thank you, mommy. Oh, no, that's from Baby Chino. Thank you, baby Chino. Thank Alam mo, tinasabi niya kanina, after baby Chino, I want another baby. Oh, no more. Always din pala namin siyang ini-involve ngayon sa mga pag-aalaga kay Baby Chino. For example, sa pag-burp siya yung magpapat sa likod. Pagkukuha ng bagong clothes or washcloth, pinapapili namin siya. Sa pagpapaligo, kahit mas mahirap pag nandyan siya, sige, sali na lang din siya. Siya na rin mag-brush ng hair ni Baby. And kahit andyan na si Baby Chino, minimake sure ko na yung one-on-one bonding time namin andun pa rin. Ang cute pala kasi nung very first time na nakita ni Kitty si Chino, sa video call yon. Tapos, ang unang sabi ni Kitty, "Hi Chino, I'm your ate." Tapos sabi niya nga, thank you daw na merong bagong baby. Gawa daw kami ulit ng isa pa. Abaw! Although, na-explain naman na namin na last na to kasi ligated na si mommy. It's okay na. Oh, I can feel him moving. Kick. The baby is kicking you? Yeah. I can feel it. Sorry, baby Chino. You happy? Yeah. It's your brother. He's gonna be so happy, yeah. Don't cover the face of the baby ha. Ganyan lang on the side. And be careful. Thank you for being so gentle with the baby. I love you, baby Chino. Nag-smile siya kanina. Cute. Masakit nga daw ba magpa-CS and ligate? And kumusta naman yung breastfeeding ko with Chino? Sa totoo lang, yung CS and ligation during yung process, wala kang mararamdaman kasi may anesthesia. Pero the next day, doon mo talaga mararamdaman yung sakit. So, kinabukasan, after alisin ng catheter, sinabihan na nga ako na subukan ko na raw maglakad-lakad. Sa una, syempre, yung tahi talaga yung masakit. Kaya pinapasuot din tayo ng binder for support. Ayun nga lamang, allergic ako sa binder. Actually, tatlo yung sinubukan ko, yung Mama Way na color gray, tapos yung color blue na binder from the pharmacy, and itong bigay ng St. Luke's mismo, and lahat yon talagang nag-allergy ako. Niresetahan lang ako nitong Calmoseptin at saka antihistamine, and then medyo okay na rin as of today. Tinanong ko rin pala yung OB ko kung okay lang ba yon if hindi ako masyado nagbabinder, kasi worry ko baka hindi lumit yung tummy and uterus ko. And sabi nga ni Doc, with or without binder, kusang liliit yung uterus natin, lalo na kung nagpapa-breastfeeding tayo. Which brings me here. I remember nung first time ako nagpa-breastfeed kay Chino, sobrang sakit. Hindi dahil sa latch or sa mismong breastfeeding, pero dahil nagko-contract yung uterus ko, as in yung feeling na para kang magkakaroon ng period. Para siyang bad na dysmenorrhea, ganun. Nung first day nga pala, wala pang lumalabas na milk sa akin. Pero hindi ako masyado na pressure kasi nire-reassure ako ng mga nurses and doctors na darating din naman yon, and ang stomach naman ng newborn kasing laki lang ng kalamansi. So kahit super konti lang ang makuha niya, it's okay. Ito nga pala yung first na letdown na na-catch ko habang naglalatch si baby. Anyway, when it comes to ligation naman, actually hindi ako sure kung sa ligation ito or dahil hinila yung catheter ko nung tinanggal siya. Pero meron akong matinding kirot na nararamdaman or parang sharp pain inside me. As in, mas masakit pa siya dun sa mismong tahe to the point na hindi talaga ako makagalaw
daw, ganun. Sabi ko nga kay Daddy Chan nung umpisa, siya muna sa diaper duties until mag-heal lang talaga ako and then ako na bahala. Kaya thankful din talaga ako na meron akong strong na support system, lalo na sa mother ko. Sabi ko nga sa kanya, thank you mama, balang araw makakabawi rin ako sa'yo. Alam niyo ako nung sabi niya, perahin mo na lang anak. Abaw! Pero syempre, joke niya lang yon. Anyway, may isa pa palang good news kasi 'di ba, wina-worry natin before na yung GDM ko baka magtuloy-tuloy ng type 2 diabetes. In fairness naman, right after ako mag-give birth, naging normal na yung blood pressure ko tsaka yung blood sugar ko. So ito yung congratulatory meal natin. Super yummy, ang laki rin ng serving. So nag-share ako kay Daddy Christian. Tapos for the first time in the longest time, nag-cheesecake ako, blueberry cheesecake, and naglatte din ako since binawal sa akin ng doctor ko yung coffee before. Super well-deserved meal. Anyway, ayun lamang for today. Abaw! Ito yung reason kung bakit kami nag-extend sa hospital ng 1 day. Actually, day 3 pa lang since my CS, pa din ako ma-discharge. Ayun lang, si Baby Chino, yung wala pang go signal. Actually, okay naman siya sa lahat. Yung bilirubin lang talaga, yung hindi pumasa. Kapag mataas kasi yon, doon naninilaw yung skin and eyes ni baby. And yung paninilaw na yon, ang tawag doon is jaundice. Usually, nadadaan naman ito sa pagpapaaraw. Ayun nga lamang, no mga time na to kasi maulan talaga. Kaya nag-undergo si baby ng phototherapy. Important din pala na enough yung mga natitake nila kasi the more na meron silang wiwi and pupu, mas naaalis sa body yung bilirubin. By the way, super helpful nga pala sa akin ito nung nagsastart pa lang ako magpa-breastfeed. Ilalagay mo lang sa microwave tapos magwa-warm siya. Ilalagay mo kapag medyo naninigas yung breast mo or kapag merong mga clogged ducts. In fairness naman, nung time na nagsastart pa lang ako mag-breastfeed, hindi naman tayo nahirapan mag-collect ng milk. Hindi na rin natin kinailangan mag-pump. So yan, naglagay lang ako ng milk collector, which is yung haka dun sa side na hindi ako nagpapa-breastfeed. Kumbaga yung tumutulo, sinasalo lang. Nagamit din agad yung naipon kasi nilipat si baby from our room to IMCO. Nung nasa room pa kasi siya, hindi namin ma-maximize yung machine. Lagi namin siyang kinailangang alisin kasi nanginginig siya, giniginaw siya kahit patayin namin yung aircon. Kaya rin merong mga clips dyan na nakapatong si baby sa amin para may skin-to-skin contact, mas mainit. Kaso wala talaga, hindi kaya, giniginaw talaga siya. At least dito sa IMCO, yung parang pinaka-machine nila is meron na ring warmer. Dito talagang babad siya. Babad na ako dito, oh. Anyways, every 2 hours, bumababa ako para i-feed siya. And yung nakukuha natin sa other side, binibigay din sa kanya, parang tina-top up. Tapos, yung naiipon ko naman na milk stash, sa madaling araw, binibigay sa kanya para kahit papano, makapahinga ako ng mas mahaba-haba than 2 hours. Buti na lang din, 1 day lang naman kami nagstay dito sa IMCO. Hindi rin naman kasi sobrang taas nung bilirubin niya. Medyo lumagpas lang kami dun sa normal. And napag-agrihan namin ng mga doctors na kesa i-discharge ng maaga tapos after a few days ibabalik din sa hospital para na lang din sure and kampante kami kasi ganun yung nangyari kay Kitty before. After manganak, nilabas siya and then na-admit ulit after a few days dahil din sa jaundice, pareha sila ni Baby Chino. Anyway, so itong clips na to is yung last day namin. Sinusundo na namin si Baby Chino. Tinulungan kami ng mom ko mag-ayos ng mga gamit. Sinundo rin pala kami ni Kitty from school. Tapos may tinanong pala siya sa akin. Tummy still big if the baby came out na. In fairness, valid question coming from a 5-year-old. So, in-explain ko lang sa kanya na syempre, kailangan pa ng body ni mommy mag-heal and liliit din naman siya ng kusa over time. Anyway, sa next episode, share ko sa inyo yung mga kaganapan nung nakauwi na kami lahat sa house. Ayun lamang, abaw!